espiritong sumasa katauhan ang siyang naghari at nanguna, hindi namamalayan, sumisigla, lumalakas, tumitibay ang loob at nagiging masaya. Yaon ang patutoong Espiritu Santo, tanglaw ng tao, liwanag ng buhay at galak ng sinuman. Sapagkat pinalaya ka na sa dating pagkatao mo, naiba ka na nang tanggapin mo ang Espiritu Santo. Iniba ka na nang tumanggap ka sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng Espiritong Banal na tinanggap ng pagkatao. Kaya't napakahalaga ng paghahari ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sumasa katauhan ng mga tao. Alalaumbaga, hindi makikitang gumagalaw ito. Hindi makikita at mahahawakan ng kahit na sino. Subalit ikaw mismo na nagtataglay nito, mapapatotohanan mong ang Diyos ay buhay na totoo sa iyo. Mapapatotohanan mong inibakat na iba ka, sapagkat nung unang buhay mo kung lagi kang galit o sa tuwin ay nagagalit, yaon na nga ang nagdulot sa iyo ng pagtitimpi, ang espiritong tinanggap mo na naghari sa iyong katauhan. Ang kalibangan ay dalawang uri. Nalilibang sa mga bagay, sa sanlibutan, na katuon ng isip at damdamin. At nalilibang sa kalooban ng Ama, ng isip at damdamin mo'y inaaliw niya sa pamamagitan ng kaloob niya. Hindi mo nakikita ang mga kakulangan sa buhay mo, hindi mo nadarama yung hirap sa buhay mo, hindi mo na nasusuri ang mga kakulangan at mga kulang pa. Sapagkat ang nadarama mo, yaong inaliw ka ng Ama, tinanglawan ka niya, nagbago ka, naging masigasig, masumikap, at mapagbata. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito. Nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Katakataka lang kung minsan, nagsasabi ang tao malakas ang pananalig niya. Nasa banal na espiritu siya. Ngunit kung makadaingay, para bagang wala ng katapusan. Kung magsalita ay, para bagang hirap na ang buhay. Para bagang hindi makakausad at makakasadsyad man lamang. Para bagang wala nang nabago sa kanyang kalumbayan, para bagang hindi nagliwanag ni kaunti man lamang. Hindi bagat kapag sinabi mo ang Diyos ay sumasa akin, tuwirang mapapakita mo kung paano siya sumasa iyo? Ang Espiritu'y nananahan sa akin, tuwirang mapapakita niya kung paano siya nananahan sa iyo? Kaya't siya una nga ang dating si ikaw ay iba na, sapagkat naniniwala ka't nagtitiwala
nang tanggapin mo ang Diyos Espiritu sa buhay mo, niligtas ka na sa lahat. Sa kawalan ng pag-asa, sa mahinang pananampalataya, sa marupok mong kalooban, sa mahina mong paglaban sa buhay, sa dilim ng iyong kaisipan, sa kalituhan at kaguluhan, sa wala mong malay, ang Diyos na nanguna sa iyo at nakapaghari sa iyong katauhan bilang Diyos Espiritu, lahat na iyo'y pinaparam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't hindi ka na ngayon si dating ang dami mong tanong, ang dami mong katanungan, ang dati mong tanong ay nawala na, sapagkat nang masumpungan mo ang amang nagturo sa iyo ng buhay, kung papaano ka nabuhay, pinadama sa iyo na siya ang tangi mong pag-asa, na siya ang tangi mong sandigan, na siya ang tangi mong kaligtasan, na siya ang tangi mong kaaliwan, na siya ang tanging katugunan sa lahat, bawat araw. Kaya't kung dumatal man sa iyo ang panghihina, hindi nananahan ang kahinaan. Sapagkat kapag dumulog ka na at tumawag ka na, hindi mo nararamdaman lumalakas ang katawan mong humihina na. Lumalakas ang pananalig mong mahina na. Nabubuhay ang pananampalataya mong namamatay na, sapagkat ang Diyos na tinanggap mo ang siyang nagahari sa buhay mo. Mga minamahal, kay sarap sa piling ng Espiritu, nakasisiguro ka sa buhay mo. Nakasisiguro kang ang bawat araw mo, hindi ka mapapahamak, kundi maliligtas ka. Hindi ka mababagot, kundi maaaliw ka. Masisihan ka, makukontento ka, at maligaya ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Batid ng Ama kapag ikay nalulungkot, kung ano ang dahilan, ba't ka nalungkot? Batid ng Ama kung ikaw ay nagagalit, ano ang dahilan, bakit ka magagalit? Batid niyang lahat, wala ngang malilihim ni anuman sa Kanya. Kaya't batid niya kung matwid ang iyong katwiran o kung baluktot man. Kaya't ang sino mang sa Kanya, ang Ama at Anak, ang pinangingibabaw. Espiritong banal, halina kayo mga mahal ko, kapag nasumpungan nyo, kayo mismo magpapatotong ibang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay nyo bilang kayo'y mga tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, napasisibol ng Ama ang mga damo sa parang, napatutubo ng Ama ang lahat ng nais niyang tumubong halaman. Ikaw tao bilang lupang alabok na nagmula ka sa alabok, natutubo at pinatutubo ang mga sakit na hindi mo namamalayan. Subalit, kapag Ama'y tinanggap mo, nasumpungan mo na siya, namamatay din ito, napaparam na di mo namamalayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Ang mga binabahagi ng tao sa buhay nila ay nababase sa kaganapan sa mga naging karanasan nila. Di ba ga? Hindi mo maaring ibahagi ang hindi mo pa karanasan. Hindi mo maaring ihulat ang hindi pa nagaganap sa iyo. Hindi mo maaring sabihin yung hindi pa naganap. At yan ang Kristo. Yaan ang Espiritu. Ang binabahagi sa lupa ang ito, ang nabahagi sa mundong ito, ay ang kaganapang batid na kung papaano nangyari at mangyayari pa. Sapagkat ang katotohanan ay tanging sa Ama lamang.
Kaya't kung ang katotohanan ay masusumpungan ng sinuman, sa katotohanan makalalaya ang bawat isang nilalang. Ngunit paano ang patotoo sa walang katotohanang matutunan? Gaano matatanggap ito ng mga hindi nagpapakatotoo? Kaya kinakailangang maging katotohanan ang tanggapin ng tao at magpakatotoo muna upang ang mga makatotohanang sinasalaysay ng Espiritu ay tuwirang matanggap ng mga anak ng Amang nakikipagtotoo sa Kanya. Alala, umbaga, kapag nagbahagi ka ng kwento ng buhay mo, halimbawa ay nakasisid ka sa malalim na karagatan, at sinabi mong, napakaganda pala ng loob ng dagat. Yung kaila-ilaliman, makikita mo pala yung mga koral. Ang gaganda pala ng mga isdang iba-ibang kulay. Sa palagay mo, lahat ng pinagkukwentuhan mo, maniniwala sa'yo? Subalit kung may isang patotoo na ikaw mismo ay nakarating nga sa karagatang malalim na yaon, siya ang kasama mong magpapatotoo. Sapagkat siya ang patunay at patotoong ikaw mismo ay nakita niyang gayon ang nangyari sa buhay mo. At siyaon ng Ama. Pinatotohanan ng anak kung ano siya at sino siya. Upang iulat sa mga anak niyang walang paniniwala pa. Upang mapabatid sa mga anak niyang hindi siya kilala. Upang mapadama sa mga anak niyang wala pang pandama. Upang magpatotoo sa lahat ng katotohanan niya. Subalit, sino nga ang tatanggap? Di bagat ang mga anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Gaano man katalino ang tao, hindi lahat ay malalaman niya, mababatid niya. Ngunit, ang tunay na matalino at karunungan ay taglay, Diyos Espiritu, lahat, wala kang itatanong na hindi niya matutugunan. Subalit ang tanong, lahat baga ng tinatanong ng tao, gusto ngang matutunan ito o namimiloso po? Naghahanap ng may paparatang. Gaano man katotoo ang tinutukoy at sinasambit ng Espiritu, kung ang kausap ay di totoo, maunawaan baga? Kaya't naghahanap ang Diyos Espiritu na magiging kaakma na katauhan upang ang lahat ng maging kaisa niya ay maging katapat at kalapat ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong ang bawat katotohanan ay nabatid nyo, hindi ng ganang pinag-alinlanganan ng isip nyo, kundi nadama ng puso nyo. Mapapalad kayong nakiisa at nakipagtotoo sa Diyos na hindi nyo nakikita at nagtiwalang lubos kayo na may magagawa siya. Mapapatotohanan niyang siya'y may magagawa nga at walang hindi siya magagawa dito sa lupa. Sa lahat ng kabutihan at makabubuti, tanging Ama lamang ang tutupad at gagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kapayapaan at kaisipan ang maghahari sa payapang isip. Gaano man sambitin ng Ama, sumainyo ang kapayapaan. Paulit-ulit ng sambitin ng anak, sumainyo ang kapayapaan. Kung ang inaabutan ng pangungusap na sumainyo ang kapayapaan ay may kalituhan, hindi papayapa ang kaisipan. Subalit, ang taong nakikipagtotoo sa Espiritu at nang madama niya ang Ama, makilala niyang totoo sa puso niya'y buhay siya, nalilito man ang isip niya, nagugulumihanan man siya, nang maramdaman niyang kumislot sa puso niyang Diyos na buhay, nawala ang pagkalitot, pagkabahala nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam.
Buhay ba ang Diyos? Nang dahil sa pag-ibig, tinanggap pang maipagkanulo ng Ama ang anak para lamang mapatutuhanan wagas sa tapat ang pagmamahal sa mga anak niya sa lupa. Ngunit ikaw na anak niyang totoo at tapat, matatanggap mo ba lagi sa puso mo na nang dahil sa iyo, lagi siyang nahihirapan? Kaya kung may pandama, tuwirang dadamhin niya kung anong marapat tupdin para ang amay hindi na rin nahihirapan. Buhay ba ang Diyos? Ano ang patutuong nahihirapan sa iyo ang Diyos mo? May sentido kumunang tao, dalawang utak at dalawang isipan. Kaliwat kanan. Kaya ikaw mismo, alam mo kung nahihirapan ng Diyos sa iyo o hindi. Kapag inalam mo, malalaman mo. Kapag pinag-aralan mo, matututunan mo, yaong kanyang katotohanan at banal na mga aral. Ngunit kapag ang inaalam mo isang libutan lamang, at bilang mga katauhan, sinusuri mo yung kapwa mo nila lang, hindi mo matututunan at di mo malalaman kung paano mo nasasaktan ang Diyos na sa iyo ay bumuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman yung iba, patag lang sa kanila kahit nahihirapan ng Diyos. Ang katwiran ay, mahaleka ako ng Diyos. Tama po ba? Mahaleka ako ng Diyos, pinagpapalaya ako ng Diyos. Kaya kahit na makasalanan, hindi na nila nalalaman. Ngunit ang tuwirang nakadama sa Ama, alam niya kung nagkakasala siya. Kaya naman ang may takot na, hindi na nila niloloob pang magkaroon pa ng higit na maging kasalanan nila sa unang buhay nila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, madarama mo ang pagmamahal ng Ama kapag nadama mo ang pagmamahal sa kapwa mo. Tama ba? Ngunit kung di ka marunong magmahal, paano mo madarama yung pagmamahal sa kapwa mo? Magmahal ka muna para makadama ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Sapagkat kung makasarili ang pagmamahal mo, mahal ka man ang kapwa mo, hindi mo makikita at madarama. Parang ang Ama, mahal na mahal ka niya, hindi mo madama yun dahil hindi mo siya dinadama. Gayon din ang kapwa-tao. Gaano man katindi ang pagmamahal nila sa iyo, kung ikaw na minamahal ay walang pandama sa mga nagmamahal sa iyo, hindi mo mararamdamang mahal na mahal ka nga nila. Ang may pandinig ay nakarinig. At siyaon ang tao, mayroong minamahal ngunit di marunong magmahal. Ngunit maraming hinahanap na siya'y mahalin, magmahal muna ng tapat para makakilala ka sa tapat na pagmamahal dahil ginagawa mo ito sa sarili mo. Kapag nagkagayon na, matututunan mo ng mahalin ang mga umiibig at tapat na nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang nagaganap sa mundong ito, ang tapat at totoong nagmamahal nahihirapan sa mga minamahal nila. Ngunit hindi ganang masasaktan sila sapagkat ang Amang mapagmahal sa kanila, siyang tuwirang nadarama nila. Kaya naman, sa kabila ng mga ginagawa ng kapwa nila, maligaya at masaya pa rin sila. Yaon ang nasa Espiritu, pawang katotohanan, ang aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. May mga taong kapag nangusap ang kapwa nila, wala man silang iniisip na kung ano-ano. Diretso lamang. At totoo naman, sapagkat ang Espiritu kapag nangusap sa tao, ay totoo ang sinasabi. Ngunit sa hindi totoo at wala sa Espiritu, binibigyang masamang kahulugan. At siya ang tao na malaking kaibahan sa banal na Espiritu. Kaya kailangan yung tanggapin ang magpapabago upang tuwirang mapagbago yung isip at damdaming wala sa katotohanan.
Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung gaano katotoo ang Diyos at katapat, ang tao kaya hanggang saan? Masarap ang hangin ngayon, ano? Hindi kayo mahihirapan. Kaya dapat masarap din ang pakiramdam, ano po? Ngunit kung maganda man ang hangin na nalalanghap ninyo, nadarama ninyo sa balat, kung ang puso naman nyo yung nagpupuyo sa galit, naku, kumukulo pa rin ang dugo nyo. Meron bang ganito? Sabi nila, kayo rin, di nyo mararanasan kung ano kasarap magmahal ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Subukan nyo muna at mithiin nyong madama ang wagas niyang pagmamahal at masasabi nyo sa sarili nyo, Panginoon ko at Diyos ko, huwag ka nang mawalay pa sa aking pagkatao. Kung ano ang nadama ko'y ipadama mo sa kapwa ko, upang kung paano nasyahan at nagalak ako, matutunan ding masyahan ang puso nila ay makadamang lubos sa iyong pagmamahal na tulad ng aking naging pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Kaya, ng panahon ni Moises, pinag-atasan siya, ginamit siya ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ngunit nakapagtanong siya. Pahayag mula sa bilang. Tinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang mga anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatanda sa Israel, yung mga kinikilalang pinuno ng kanilang lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo doon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. At yaan ang patotoo at katotohanan. Lahat ng hinirang ng Ama, binibigyan niyang kawaksi. Kung anong tinanggap ng kanilang mga naging pinuno, ay espiritong katotohanan, espiritu rin ang ibabahagi sa mga kasama't kasipi. Kasipi sa bawat gawa. Kalakip sa bawat panuntunan. Pagtupad sa bawat pag-aatas. Ngayon, ang lahat kaya ng nabahagi na ng iisang espiritu ay makikita mo lahat na ito ang nabubuhay sa kanila? Napapatotohanan kayang ang isang espiritong binahagi sa mga kasama ay yaon nga ang nabubuhay sa kanila? Yaon ang pawang katotohanan. Makikita mo lamang ang totoong espiritu at iisang espiritong pinagmulan sa mga kapwa nakikiisa at nagpapakatotoo at hindi natatangay ng damdaming pagkatao at hindi pagkatao ang pinaiiral nila. Subalit, kapag nanaig na ang pagkatao, ang espiritong isa ang pinagmulan, pinapatay ng katauhang tinanggap at tumanggap sapagkat binaliwala ang lahat. Kahabag-habag ang mga nabahaginan at binigyang karapatan kung hindi nila matutunan at matututunang ganap yaong kaukulang sa Ama
nagmula at sa anak ay pinamula. Para sa lahat at ibahagi para sa sanlibutan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman walang lingkod na hindi nakapagtatanong, tinalaga mo ba ako rito para papasan ako sa iyo o pasanin ko sila? Hindi ko sila kaya, Ama. Kaya naman, ang amang mapagmahal at tapat itinuturo sa nangangasiwat na mumuno kung ano ang dapat at marapat. Kaya dapat ba siyang turuan? At siya unang pawang katotohanan, ang sinumang pinanguna't pinamuno na una ng tinuruan at patuloy na tinuturuan at di iiwanan habang tumutupad sa katotohanan. Maliban na nga lamang kung magbilang tao't katulad ng mga tao na ang ginagawa na ay pangtao. Doon huwag ka nang umasa na ang humango sa iyo't lumingap ang siyang lilingap na patuloy sapagkat naiba na ang espiritu mo. Huwad na, hindi na totoo. Nagkaroon na ng kahuwaran sa pagiging tao at pinanaigay pagkatao. Kaya naman, ang mga may takot ng totoo at sa Ama ay tumanggap ng labis, nilang nadamat na kamtansiya, may takot na bawat araw at segundo na wag siyang mawalay pa. O tao, magnilay kayo, magbulay kayo, tulad ng tinura ng Ama kay Moises, ilabas mo sila, at ako'y magbibigay ng karne. Doon, pinakita niya kung paano ang kahiwagaan niya. Pinababa niya ang mga pugo, at do'y namulot sila. Mga tao, anong ibig itura ng Ama? Kung minsan ganyan ang tao, pinahihigit sa karne ang espiritu. Pinahihigit sa laman ang espiritu. Marapat na manaig at humigit ang espiritu ng Ama kaysa laman at pagkatao upang matutunang lubos ang katotohanan na magpapalaya sa tigib mong pait ng buhay, sa tigib ng dilim ng buhay, sa tigib ng kaguluhan ng buhay upang payapain ka, ayusin at patagin ang iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, walang nadimlan na di magliliwanag, walang nagulimihanan na hindi mapapayapa, walang nalilito na di papatag, walang nasaktan na di maghihilom, anumang sugat na nakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Hanapin niyo at masusumpungan ng Ama. Masarap siyang kapiling. Espiritong banal sa inyo ay makapanahan. Nekkarameneyahana, nekkapara, hatsakarama, helleya nakaraba, hotsakarameneya, halleya karamane, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, may isang bulol. Tinuturuan mong magsalita. Ang sinabi mo, Mama, hindi niya mabigkas. Ma. Sasabihin niya. Ganyan, kapag nakadatalang espiritu, kung di mo ibahin ang salita mo at binibigkas niya gayon, hindi ka makakapagbigkas ng sinasabi mong gusto. Sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa dila mo. Buhay ba ang Diyos? Ang tanong ng Ama, sino bagang nag-aayos ng dila nyo? Kung umal kayo, paano magagamot ito kung hindi niya kalooban? Sapagkat siya ang may-ari ng inyong katawan. Kaya naman, maraming umal na kahit anong gamot ang lagukin, kung hindi niya kalooban, hindi magtutura ng mainam. Marami namang diretso ang pananalita ng gustuhin niyang ito'y maumal, walang naging paraan para madiretsong muliyaan. Mga minamahal, masarap tuntunin ang katotohanan. Dumiretso ka sa daan ng Kristo at Amang inalay, doon makikita mo ang tunay na buhay. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo po, kapag hindi mo pa alam kung paano ang paghahari ng Diyos, parang mangangapa-ngapa ka, no? Parang di mo alam kung paano gagawin mo, no? Ngunit kapag alam mo na at napagtibay ka na niya, ang kalooban mo ay pinatatag na, ang isip mo ay pinatibay niya na rin. Alam niyo po, para ka lang palang sumasalo. Hindi mo na kailangan maghirap ang isip. Sapagkat para ka lang sumasalo. Sumasalo ka sa kanyang bangan ng karunungan. Buhay ba ang Diyos? At yan ang kailangan ng tao, magkaroon ng pagtitiwala at pananalig. Kapag ikaw bilang tao, mahina ang loob mo. Marupok ka. Duwag ka. Subalit sa hindi mo namamalayan, bakit tumatapang ka? Sa hindi mo namamalayan, bakit tumitibay ka? Sa hindi mo namamalayan, bakit lumalakas ka? Yaon ang patutuo ng Ama. May nagagawa siyang hindi mo siya nakikita. May magagawa siyang hindi mo makikita. Sapagkat ito'y nadarama mo na lamang sa sarili mo at mapapatotohanan mo ikaw mismo kung paano kanya binabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ito lamang po ang pinangungusap ng Espiritu. No? Tingnan nyo yung mga tela na yan na nakalagay sa harapan. Na iba't ibang kulay yan noon. Ngunit ngayon ay pagmasdan nyo. Tanda nang ang numang bagay ay kumukupas. Ano? Totoo po ba yun? Ang lakas kumukupas, ang kagandahan kumukupas, ang kakinisan kumukupas. Nawawala. Ngunit tandaan po ninyo ang kabanalan ng Ama'y hindi lilipas at di kukupas. Kaya anumang panahon ang magdaan, ilang panahon man ang dumating, walang pagkapula ang kanyang salita. At di kukupas ang kanyang kulay na mabuting kulay. Buhay ba ang Ama? Wala na sa itsura nila kung anong tunay na kulay nila nung bago pa. Tama po ba? Subalit ang Espiritu Santo, panahon man ang lumipas, hindi magbabago noon, ngayon, at kailanman. Kaya't marapat lamang na kung papaano mo tinanggap, gawin mong marapat na magsabuhay kang ganap. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ganang katauhay anong tapang na iluwal, ganang katauhan anong talinong may daratal, ganang di nyo na malayan, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandama ay makadama. Sumain nyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Jessica, may mga sinabi ka ba noon na natatandaan mo pa? Ha? Meron ba, anak? Ano? Ulitin mo nga sa akin. Ha? Susubukan sumali sa choir. Pero yung sinabi mo ayoko mo dito, demonyo dito. Alam mo pa ba yon? Kabuti ng Ama, no? Kaya sabi ko, sige, umuwi ka na kung demonyo rito. Salamat sa Ama, no? Yan ang totoong nasa dilim ka noon, ano? Ngayon, maliwanag na. Hindi na demonyo ito. Nakatawa ka na eh. Ano? Ano ba yan? Tama ba yon? Tama.
Gusto mo ba yon? Salamat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang lahat ay buhay ba ang Diyos? At dyan nyo ngayon mapapatotohanan ang isip na nadidimlan. Kung minsan ay may mga sinasabing hindi, pinag-iisipan. Kaya kung nasa katotohanan ng tao, lahat ng sasabihin ay pagninilayan. Para kapag nabigkas niya at nabitawan, ay di na pinagsisihan. Bawiin mo ba naman yan ay nasabi mo na, may bababawi ka pa ba dyan? Hindi naman pwedeng dinmura mo at hihimurin mo. Ba, kadiri yan. Buhay ba nga ma? Kaya ang taong nakapagninilay sa mga sinasabi, hindi usigi ng budhi niya. At yaon ang nais ng Ama. Walang usiging budhi kayo sapagkat ang gusto niya ay sa tuwin ay malinis at payapa ang budhi nyo. Buhay ba nga ma? Walang uusiging lilituhing guguluhing isip kayo sapagkat ang gusto niya ay laging payapa ang isipan nyo. At yun ang handog niya. Gayon ang alay niya, kapayapaan at pagmamahal. Kaya nga, ang bawat araw, ang nais niya ay nasa liwanag kayo at huwag niyong tinutunguhan ang dilim. Sapagkat kapag nanahan ka sa liwanag, ang lahat ay iyong makikitang ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat ako sa inyo may nakakaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Ang nagsuri ay nakasuri kung papaano unang naghagis sa kanan at naghagis din sa kaliwa. Patotoo lamang ng magkabilang panig ay mga hinirang. Kung magkagayon, sino ang uunahin ng Amang binabahaginan? Di bagat ang mga hinihirang? Upang ang bawat bahaging sa kanila'y pinamahagi ay maipamahagi rin naman. O tao, kung may bahagi na sa iyo ang Ama, paano mong sasabing wala pa?
Kaya't gamitin ito para maging marapat at makatukoy ka ng mabuti, makagawa ka ng dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Yung mga may diabetes na tumama na sa buto ang kanilang diabetes, at pagkatapos ay pag nagkasugat at kinayod, at hindi naman nasimot at nagkaroon na naman, halimbawa, para lang yung cancer na habol ka ng habol, habol ka ng habol, kung hanggang saan puputulin. Eh paano kung sumagad na din buhay ka pa? Ang bawat araw ay Diyos ay pag-asa. Hilingin niyo sa Ama ang payapang kamatayan. Hilingin niyo sa Kanya. Kaya lamang pag sinasabi na kamatayan, takot na ang lahat. Hindi naman yan kinatatakutan at dapat katakutan, kundi yan ay dapat paghandaan. Kaya nga itinatalaga kayo sa mabuting pangungusap at magandang mga aral upang kapag ito ang nakatimo sa diwa ninyo, maaliwalas ang inyong kalooban at patag kayong nahihimlay. Buhay ba nga, Ma? Kung magkagayon, 10 beses mo man sa maghapong sabihin, mamamatay na ka, mamamatay na, mamamatay na ako. Kung di kalooban ng Ama, di ka pa mamamatay. Ngunit hindi mo man sabihin yan. Kapag ginusto niya, may pamamaraan. Buhay ba nga, Ma? Katulad mo, ano ang dapat na mapagaling ngayong oras na ito? Ang paa mo ba? Ang katawan mo ba? O alin? Paa mo, hindi pa ngayon. Buhay pa nga, Ma. Alisin mo ng tali para hindi nakakulog. Sigurado ka bang malinis yung pinampupunas mo na yan? Pakitanggal mo. Tatapatin kita, no? Pero hindi ko sa'yo sasabihin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, bawat araw, buhay na buhay siya. Damhin niyo siya, kilalanin niyo, pakikita niya kung paanong kumilos at gumalaw siya sa buhay niyo. Huwag kayong magdumali at magmadali na ang bawat gusto niyo ngayon din ay makamit niyo. Huwag niyong isipin na kayo pinababayaan kung kayo nahihirapan. At huwag din kayong magsasabing ako'y nalimutan kung kayo'y mayroong hinihinging hindi na pagbibigyan. Kundi matuto kayong magbataman lamang. Alalaog bagay magtiis kayong naturingan upang kung paano nyo napapakita sa Ama ang katapatan nyo sa pagbabata at paghihintay, malugod naman siyang sa inyo'y nagmamasid man lang. Bilang kayo'y mga anak na turingan, alam niyang may totoo tapat sa Kanya. Kaya siya'y masisiyahan. At kung paano siya nasisiyahan, ang isang magulang na nasiyahan sa kanyang anak, ano kaya ang palagay nyo? Ito kaya'y papahama?
Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mabuti pang pumutok na yan eh. Mas mabuti pa yung pumutok na yan eh. Para lumabas lahat yung nasa loob niyan eh. O, hindi ba sinabi ko na? Hindi ka pa man nagsasalita, sinabi ko na. Di ano nga ang kasunod nun? Di bagat sinabi ko na rin sa'yo? Sana umanap ka ng ibang opinyon. Kung alam lang, Eka, kung alam lang. Eh, hindi mo nga alam eh. Pero kapag nasa Panginoon ka, bibigyan ka ng talino para malaman mo, dapat gawin mo. Buhay ba ang Diyos? Yan ang pakatandaan nyo. Ang Diyos ang nagbibigay ng katalinuhan kung paano ang hakbang, ang mga susunod na hakbang sa buhay mo. Kaya dumaranas ka man kung ano-anong hirap sa palagay mo. Ngunit ang tinuturo niya sa iyo, bawat araw nakahuhulagpos ka. Yan ang Diyos. Ganyan ang Diyos. Yan ang katotohanan na ang Diyos na kumikilos at nagpapatotong may magagawa siya. Mayroon siyang ginagawa na hindi mo nababatid. Subalit kapag ikay dumaing at sa Kanya'y nakihinginaing at nakipagtotoo ka, may tuturo niya ang dapat mong gawin. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, wala namang mapapahama kung ng tao ay nasa Diyos lahat eh. Yan ang patotoong wala lahat ang tao magagawa kung wala ang Diyos. At di lahat ng tao ay nasa Diyos. Lahat ng tao ay tumatawag ng Diyos ko at Diyos ko. Panginoon ko, Diyos ko. Ngunit di lahat ng tumatawag ay totoo. Ang Diyos ay nasa puso ng tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Pagarian kayo mula ulo hanggang talampakan. Babuksan ang inyong pangunawang tuwiran. Madaman yung lubos sa inyong kalooban. Yung amang sa inyo'y sa tuwina'y nananawagan at nagtuturang, mga anak, ako'y buhay at nagmamahal. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, paano po? May gawain po mamaya eh. Eh, kailangan pong makabalik bago magsimula ang gawain. Ano po? Ang mga choir maghahandog ng panalangin sa patay. Kanya-kanya pong destinasyon ngayon. Kung saan-saan eh, kayo po, may destinasyon din. Kanya-kanyang destinasyon. Kaya kung paano may destinasyon ng CAPS, may destinasyon ng mga lagad. Siya po Kunching po, hindi ko alam kung saan ang destinasyon sa kanila. Kaya may bukas pa po, no? May bukas pa sa inyong buhay. Sa tuwina'y namin buhay na alay sa inyo'y pahalagahan at huwag niyong
kalimutan. Yaong amang sa tuwina sa inyo'y nagmamahal. Batid niya ang marapat sa inyong lahat. Kailan pa man di siya lilimot, siya ay sa tuwina ay may handog. Kaya lumisan kayong taglay ang galak, pag-asa ninyong lahat ay mabuhay. Tuwiran nyong asamin sa inyong buhay, maghari ang Diyos na buhay, makatotohanan sa tuwina'y asamin nyo. Maghari ang Diyos sa inyo. Mapangunahan lahat kayo. May turo ang dapat sa inyo. Maramdaman nyong mapagmahal siya. Makilala nyo ang pag-asa ay mula sa Kanya. Mapatutuhanan nyong siya'y may magagawa sa inyo. Patuloy na mabuhay ang ligaya. Maging buhay ang pananampalataya. At patuloy niyong asamin na huwag kayong mawalay sa Kanyang Espiritu upang patuloy kayong may liwanag, may pangunawa, lakas at tapang na makihamon sa buhay hanggang sa di nyo namamalayan na pagtatagumpayan yung lahat yung sa inyo'y binahaging pagdalisay. Sapagkat yaon ang Ama, tapat siya kanino man, totoo siya at buhay na buhay. Kaya humayo kayo sa liwanag ng buhay, Espiritu na tuwirang sa inyo'y gabay. Huwag kayong mawawalay, ganap na pumili at mapagharian tuwina'y sambitin. Ama, ikaw ay buhay. Tayo na po, pagpalain kayo.